Kamusta ka at welcome sa Grow in Christ. Ngayon pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong. Ang Bible ba ay tunay na salita ng Diyos? Maraming opinyon. Pero ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa sarili nito? Tara, alamin natin. Marami ang nagsasabing ito ay ordinaryong libro lang. Pero para sa mga Kristiyano, ito ay may espesyal na authority. Sa pag-aaral natin ngayon, bubuksan natin ang isip at puso natin sa katotohanan. Kapag sinasabi nating salita ng Diyos ang Bible, ibig sabihin, galing ito mismo sa Diyos. Hindi lang gawa-gawa ng tao. Gumamit ang Diyos ng tao, pero siya ang gumabay sa lahat ng isinulat. Parang may author ang libro, pero may ultimate author sa likod nito. Hindi ito basta opinyon ng tao, kundi revelation ng Diyos. Kaya mapagkakatiwalaan natin ang mensahe nito. Ang Bible mismo ay nagsasabing, ito ang salita ng Diyos. Hindi ito nag-aalinlangan. May authority itong magsalita. Paulit-ulit nating mababasa ang "Thus says the Lord." Ibig sabihin, malinaw ang claim nito kung saan ito nanggaling. Hindi ito nahihiya na ipakita ang kapangyarihan at katotohanan nito. Isinulat sa loob ng 1,500 years ng iba't ibang authors. Pero iisa ang mensahe, ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Kahit magkakaiba ang panahon at kultura, hindi nagkakontradiksyon ang Bible. Iisa ang direksyon nito, patungo kay Jesus. Ipinapakita nito na may isang author na gumagabay sa lahat. Maraming prophecy sa Bible ang natupad, lalo na tungkol kay Jesus. Ipinapakita nito na galing ito sa Diyos. Hindi basta hula ang mga ito, detalyado at eksaktong nangyari. Ito ay matibay na ebidensya ng divine origin ng Bible. Walang ibang aklat ang may ganitong katumpakan. Binabago ng Bible ang buhay. Nagbibigay ng conviction, healing, at direksyon. Patunay ito na may kapangyarihan ito mula sa Diyos. Maraming tao ang nagbago dahil sa salita ng Diyos. Mula sa pagkakasala, napupunta sa bagong buhay. Hindi lang ito impormasyon, ito ay transformation. May mga nagdududa dahil sa kultura, maling pagkaintindi, o pagtutol sa katotohanan, pero hindi nagbabago ang katotohanan. Minsan, ayaw tanggapin ng tao ang katotohanan dahil ito ay challenging. May iba ring nalilito dahil sa maling turo o impormasyon. Pero ang salita ng Diyos ay nananatiling totoo kahit ano pa ang sabihin ng mundo. Kung tunay na salita ng Diyos ang Bible, dapat nating itong pagkatiwalaan, sundin at gawing pundasyon ng buhay natin. Hindi sapat na alam lang natin ito. Kailangan din natin itong isabuhay araw-araw. Kapag ang Diyos ang foundation natin, matibay ang buhay natin kahit may pagsubok. Huwag lang basahin ang Bible, ipamuhay ito. Hayaan mong gabayan ka nito araw-araw. Sa bawat desisyon, tanungin, ano ang sinasabi ng Diyos? Gawin nating standard ang salita ng Diyos sa buhay natin. Doon natin makikita ang tunay na pagbabago. Salamat sa pagsama. Patuloy kang maghanap ng katotohanan at lumago sa pananampalataya. Stay connected sa Grow in Christ. Huwag tumigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas makikilala mo ang Diyos habang lumalalim ang relasyon mo sa Kanya. Sama-sama tayong mag-grow in Christ.